Hello, sorry, naimbahal daw tayo. Hari, for today's video. Anim na bagay na hindi dapat natin baliwalain kapag meron na tayong sari-sari store. Ang una dyan ay ating panukli. Siguraduhin mo na hindi mawawala ng barya o panukli ang iyong sari-sari store. Lalo na dyan kapag umaga. Kasi karamihan kapag umaga ay maraming bumibili para magpabarya. Ang tendency kasi niyan kapag wala tayong panukli ay mapupunta yan sa utang. Ang pangalawa naman dyan ay yung ating mga resibo. Tingnan nyo naman, imbes na pera ang laman ng aking bag ay ang dami-daming mga resibo. Resibo ang pinaka-importante sa lahat, lalo na pagkatapos ng ating pag-grocery. Kasi dyan natin nakikita yung presyo ng ating mga pinamili. At dito rin natin makikita kung magkano nga ba yung pwede nating ipatong sa ating mga produktong ibebenta. Nagagamit ko nga rin ito kapag mag-grocery na ako dahil dito ko tinitingnan yung mga presyo ng aking bibilhin para naman mabudget ko lahat yung hawak kong pera. Sayang naman kasi kapag hindi natin naibili lahat yung ating hawak na pera. Mas maganda kasi kapag may ready na tayong listahan, ay kukuha na lang tayo yung nasa list natin. Kasi minsan, kapag nasa grocery na tayo, ay kung ano-ano na lang yung ating mga nakukuha. Ang kagandahan nga, kapag may listahan na tayo, ay hindi na tayo kakabahan pag nasa counter na tayo. Kasi nga, may basis na tayo. O diba? Ganyan ka-importante yung mga resibo sa ating sari-sari store. At tingnan nyo naman yung loob ng aking secret table ay punong-puno na ng resibo. Pangatlo na hindi dapat natin baliwalain sa ating sari-sari store ay yung ating mga presyo. Dapat lagi tayong updated sa presyo ng ating mga paninda. Baka kasi hindi natin namamalayan na nagmahal na pala yung mga paninda naka-stock pa rin tayo sa dati nating mga presyo. Kaya imbes na kumita ka, nalugi ka na pala. Maigi rin nalagyan natin yung ating mga paninda or each item ng presyo para kahit hindi ikaw ang nakabantay sa iyong sari-sari store, alam nila yung presyo ng iyong paninda. Mas maganda rin nalagyan natin ng presyo yung ating mga paninda nakita ng ating mga customer para hindi na sila tanong ng tanong at para sa susunod na bibili sila ay magkaroon na sila ng idea kung magkano yung prices ng ating mga paninda. Nang sa ganon ay mabudget rin ng ating mga customer yung kanilang mga pera. Number 4 ay ugaliin din na mag-inventory ng iyong mga paninda kasi dito mo malalaman kung ano nga ba yung mga fast moving na item at syempre dito mo malalaman kung ano na ba yung mga product na wala na or yung malapit nang maubos para makapag-grocery ka na agad. Number 5 ay yung pag-check sa expiration date ng ating mga paninda. Laging ugaliin ang first in, first out para maiwasan na abutan ng expiration ang iyong mga paninda o di kaya naman pag nag-grocery ka maigi na tignan mo rin yung expiration ng iyong mga binibili nang sa ganon ay may balik mo ito kapag expired na at hindi na yung ating mga customer pa ang makakakita ng expiration kasi nakakahiya naman kapag nakita nila na expired yung iyong mga paninda. Iwasan din natin yung mag-imbak na maramihan lalo na't kung alam natin na hindi naman fast moving yung ating ibebentang products para nga hindi ito abutan ng expiration date kasi sayang naman natulong na nga ang iyong puhunan may expired pa ito. Okay sana kung may babalik pa natin to sa ating mga pinagkukunan pero panigurado kapag matagal na yung ating mga kinuhang product ay hindi na nila ito papalitan. Kaya laging tandaan, first in, first out. Last na hindi natin dapat baliwalain ay yung record sales. Siguraduhin mo na pagkatapos ng buong araw na pagtitanda mo nakatali or naka-record lahat ng sales or expenses para laging updated at syempre malaman mo kung nakahit ka ba ng target sales mo sa isang araw. So ayun lang for today's video mga ka-story. See you in my next videos. Hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa ating i-upload na video. See you in my next video. Happy selling ka-story. Bye!